Ready na po. Okay, magandang gabi po, mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Lalo na yung mga pastors po na sumusubaybay, mga ministers, mga lingkod ng Lord. God bless you po sa inyong lahat, pati na po lahat ng ating mga kapatiran. Humingi po ako ng malaking dispensa dahil nga po kararating ko lang po, hinabol ko talaga ang oras, traffic sa Manila. Kaya, yun, awa ng Diyos, nandito po tayo kahit na late. Ngayon po, tatalakayin ko lang po itong isang mensahe rito sa aklat po ng Korinto para maging blessing po sa ating mga kapatid. Ganun din po sa ating mga kamanggagawa sa Panginoon, mga pastors. Pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga tupa para sila rin po ay lumago sa kaalaman. Ito po, no? Ito ang revelation ng Lord sa akin. Dito tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Alam na alam po natin ito, no? Itong Corinthians 13. Nung tayo mga baguhan sa Lord, isa ito sa paborito nating chapter sa Bible, yung definition ng love, no, ng pag-ibig na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi ng Lord, magmahalan kayo, lahat ng magkakapatid dito malalaman ng sanlibutan na kayo'y mga lingkod ko, mga anak ko, kung kayo nagmamahalan sa isa't isa. Ito po ang isang sabi ng Panginoon, ito ang greatest gift sa lahat po ng kaloob. Higit pa sa gift of miracle, working power na po, healing, prophecy, sabi ng Lord, higit po ito, talaga itong gift na charity o pag-ibig na po. Okay, dito na po tayo sa 1 Corinthians 13. Babasahin ko po sa aking Bible dito sa King James Version. Sabi rito, Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Liwanag po ito. Mahalaga talaga ang pag-ibig. Sabi niya, kahit lahat ng kaloob nasa akin, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi rito, wala akong kabuluhan. Verse 3, And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Walang pakinabang. Charity, ito po, ito ang definition ng pag-ibig. Charity or love suffereth long, and is kind. Ang pag-ibig daw, mapagtiis, hindi madaling mapundi o ma-upset, no? Sabi nito, thank you po, at ang pag-ibig ay mabait. Kaya kung ang isang Kristiyano puno ng pag-ibig, nasa kanyang spirito ng Lord na love, yung gift, sabi ng Lord, siya'y mabait. Kaya makikita sa ugali, bumabait ang taong may pag-ibig. Sabi dito, no? Okay, tuloy ko po. Bilisan ko na. Verse 3. 4. Charity suffereth long. Yan po ang definition ng love, no? Mapagtiis. Matitiis mo, no, ng matagal. And is kind. Mabait. Ang pag-ibig ay mabait. Charity envieth not. Envieth not. Hindi siya ano tawag dito, yung hindi siya envious, no? Hindi siya mainggitin. Hindi siya inggitero. Sabi nga,
Kaya sabi rito, yan ang definition ng pag-ibig, hindi may inggitero. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Hindi siya mapagmataas, hindi mayabang, hindi tinataas ang sarili. Ganun daw ang pag-ibig. Kapag puno ka ng pag-ibig, hindi mo pagmamayabangan pala yung kapatid mo, no, yung kapwa mo, hindi po nagmamataas, sabi rito. Dahil may pag-ibig ka. Do not behave itself unseemly, seeketh not her own. Ang pag-ibig, hindi makasarili. Hindi ang pansarili ang inahanap, kundi ang kapakanan ng kanyang kapatid o ng iba. Katulad ni Kristo, ating Panginoon, sabi ng Romans, si Kristo ganun din, hindi niya tiningnan ang sarili niya, kundi ang kapakanan natin ang kanyang inisip. Kaya nagpakamatay siya sa krus, nag-sacrifice ang Lord para matubos niyo tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang tunay na pag-ibig po ng Diyos sa atin. Kaya sabi rito, hindi iniisip ang pansarili, hindi inuuna ang sarili. Yun po ang Panginoon ang nagbigay po ng magandang halimbawa riyan. Okay? Beareth, sabi rito, 5, do not behave itself unseemly, is not easily provoked. Is not easily provoked. Hindi madaling magalit. Kung may pag-ibig ka, sabi rito, hindi ka madaling magalit. Ito yung kapwa, no? Mapagpasensya ang pag-ibig. Thinketh no evil. Ito maraming tatamaan dito. Ang pag-ibig daw, hindi nag-iisip ng masama. Ito, talagang maraming taong ganito eh. Hindi lang umuwi ng maaga yung mister niya, minsan nag-iisip na, nag-imagine na ng masama, minsan iba-iba ng iniisip na masama. Ang pag-ibig daw, hindi nag-iisip ng masama. Ano po? Okay, tuloy ko po. Verse, okay. 6. Rejoiceth not in iniquity. Ang pag-ibig hindi nagagalak sa kasamaan, but rejoices in the truth. Kundi nagagalak ka sa katotohanan. Ang pag-ibig daw, nagagalak sa katotohanan. Ano po ba ang katotohanan? Hindi po ba ang salita ng Diyos? Sinabi ng Lord, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sabi ni Jesus. Pakabanalin mo sila, Ama, sa katotohanan. Ang salita mo, ito ang katotohanan. Ay nga, nagagalak daw tayo sa katotohanan. Sa salita ng Lord. Tunay po yan mga kapatid. Dahil ang salita ng Lord, tunay po na ito'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos o pagbabasa ng Bible, kumakain talaga ang ating espiritu. Kumakain ang ating kaluluwa. Ito ang tunay na pagkain ng kaluluwa, the Word of God. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Man shall not live by bread alone. Hindi ka mabubuhay kung puro pagkain literal lang ang kakainin mo. Kailangan mo rin kumain ng spiritual food, no? At ang food of our soul ay walang iba kundi ang Word of God. Itong gospel. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, mapalad po tayo sa gabing ito dahil kumakain tayo kahit papaano ng salita ng Lord. Bagamat alam na natin ito, kapag ito'y patuloy nating naririnig, mga kapatid, natatatak sa atin ang power ng Word of God. Nangingibabaw po yung pag-ibig dahil nakikita natin ang itong mga virtue ito ng pag-ibig, mga kapatid. Ang pag-ibig hindi makasarili. Hindi nag-iisip ng masama. Ito, matindi ito eh. Kasi maraming tao madaling mag-isip ng masama. Ayaw po ng Lord yon. Gusto ng Lord, ang Kristiyano mabait. Sabi ng Panginoon, sabi ng definition ng love, charity is kind. Ang pag-ibig ay mabait. Hindi madaling magalit. Nababata niya, natitiis niya ng matagal lahat ng bagay. Matiisin. Sabi rito, hindi palalo, hindi mapagmapuri,
o hindi mapagmarunong. Sabi dito, ang pag-ibig ay mabait, hindi nagagalak sa kasalanan, kundi nagagalak sa salita ng Diyos. Amen. Ganda po nito. Bear at all things, believe at all things, hope at all things, endure at all things. Ganyan pala ang pag-ibig, no? Napakalawak ng definition ng love. Nung araw, nung tayo nasa high school, minsan, alam mo, mahilig tayo sa mga, alam mo, pag tinanong ano ang pag-ibig, what is love? Karamihan mababasa mo sa slam book nila, love is blind. Brother Van, ang pag-ibig daw bulag. Doon ako na, ang layo sa definition ng salita ng Diyos. Hindi po bulag ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay, alam niyo na, no? Mabait. Ang pag-ibig ay gumagawa ng mabuti at hindi masama. Hindi nag-iisip ng evil. Sabi dito, thinketh no evil. Okay. Tuloy ko po. Verse, ano na tayo? 8. Charity never faileth. Hindi kumukupas, hindi nawawala ang pag-ibig. Hindi ito lumilipas. But whether there be prophecies, they shall fail. Kung merong may mga kaloob ng pagpapropesya, prophecy, gift to prophesy, sabi rito, they shall fail. They shall cease. Kumbaga, hihinto yan. Sabi rito, no? Yung mga iba-ibang kaloob. Ano pa sabi? Whether there be tongues, they shall cease. Kung may kaloob ka na makapagsalita ng iba't ibang wika, lumilipas yan, sabi ng salita ng Lord. Hihinto yan. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Now, sabi nito, verse 9, for we know in part, and we prophesy in part. Maliwanag pong sabi ng salita ng Lord, yung mga kaalaman daw natin, in part lang. In part, no? Minsan hindi pa kumpleto yung kaalaman ng mga Kristiyano. Partial lang. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, sino yung perfect? Si Jesus Christ, no? Ang Panginoon. When that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Yung mga partial na kaalaman, mawawala na yon. Siyempre, magiging perfect na rin yung ating tinatawag na kaalaman, no po? Magiging kumpleto na, perfect na. Ito po ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Lord. Matagal kong binabasa itong Corinthians 13 na ito nung araw. Ngayon lang ni-reveal ng Lord sa akin ito yung mystery, sabi nito, for we know in part and prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. While I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, ito na po, ngunit nung siya nag-mature na, I put away childish things. Inalis ko na yung mga bagay na ugaling bata. 12. Ito ang aking message. For now we see through a glass. Ito hindi ko maintindihan nung araw, pero ngayon, salamat sa Lord, pinaunawa ng Lord sa atin ito. Praise God. For now we see through a glass, darkly. Sabi niya na, darkly, hindi clear. But then, face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. Ganda po nito. Sabi nito,
ngayon tayo ay nakikita natin sa salamin darkly. Ibig sabihin ng darkly, hindi pa malinaw. Minsan partial pa lang. Partial partial knowledge pa lang yung ating natatanggap, no? Sabi rito, kasi unti-unti naman yan, hindi naman ibibigay ng Lord sa iyo ang kaalaman overnight, no? Minsan meron po talagang it takes time, no? Bago ma-perfect ang isang Kristiyano, bago niya abutin ng fullness of Christ o yung stature of Christ, ayon sa Ephesians 4:11 up to 12, bago mo abutin yung fullness of Christ, sabi ng Biblia, talagang unti-unti. Parang gradual ang dating. Parang ganun. Unti-unti, pinalalago tayo ng Lord. Unti-unti. Ayun, sabi rito, now we see through a glass darkly. But then, face to face. Dalawa yung ginamit yung terminology rito. Now, at saka yung salitang then. Sabi niya, ngayon, ang nakikita natin sa salamin, sabi niya, ay darkly. Ibig sabihin, malabo pa. Alam mo yung salamin, pag nagsasalamin tayo, hindi mo makikita mo yung reflection ng inyong inward man, no? Yung inward man, yung pagkatao natin, nakikita mo sa salamin. Pero may spiritual na salamin, at yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ayon sa Biblia, ito po ay salamin natin. Dito mo makikita ang sarili mo, kung maayos ka, kung okay ang lakad mo, kung hindi tabingi yung ugali, makikita mo yung ugali. Yung salamin ito, mga kapatid, spiritual na salamin. Yung salaming literal, pag nagsalamin tayo, ang makikita niya lang yung outward appearance natin . Pero hindi niya makikita yung soul, yung spirit. Hindi niya makikita yung puso mo. Yun lang po, no? Ang makikita lang yung nakikita ng ating naked eyes, no? Alam niyo mga kapatid, ito ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Lord ay salamin. Kaya nga, hindi lang salamin, discerner pa. Hebrew 14:12, the word of God is quick and powerful. Sabing quick, buhay. Buhay pala ito. The word of God is quick, buhay, at makapangyarihan. Sabi rito. Ano pa sabi? Nadidiscern daw nito. Sabi rito, piercing, even to the dividing asunder of the soul and your spirit. Hanggang sa espiritu ng tao, hanggang sa kanyang kaluluwa, tumatagos daw ang salita ng Lord. Kaya napaka-powerful ng Word of God. Pag ito'y pinangaral mo at pinakinggan, tatagos yan sa kanyang espiritu, sa kanyang kaluluwa. Hindi lang sa laman. Di ba mga kapatid? And of the joints and marrow, sabi rito, pati raw sa laman at mga buto, tumatagos ang Word of God. And is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Ang salita pala ng Lord, discerner. Pagpuspos ka ng kaalaman sa Word of God, ang isang tao makita mo pa lang, alam mo na, madidiscern mo na kung ano ang iniisip niya, kung may masama siyang balak o mabuti, madidiscern mo kaagad. Sa pananalita lang niya lang, sa ayos niya lang, sa mukha lang, malalaman mo ang tao kung may masamang intensyon. Di ba? Dahil sinasabi ng salita ng Lord yan. Ang mukha ng tao, yun ang salamin ng puso. Pag alam mo yan, makikita mo na. Kaya ang tao pag malungkot, makikita mo mukha niya, malungkot. Di ba? Nakasimangot. Alam mo yung puso niya, malungkot din. Ang tao namang masaya, nakikita mo sa mata niya, sa mukha niya, masaya. Glowing. Para bang masaya, no? Madidiscern mo na, alam mo na ang puso niya, masaya rin. Dahil ang mukha ng tao ay salamin ng kanyang puso.
Yun, discernment yan. Unti-unti, magkakaroon ka ng discernment. Maliwanag po yan, no? Kaya sabi ng Lord, ito mahalaga ang kaalaman sa Word of God. Sabi rito, nung tayo bata pa, sabi rito, mga baguhan pa sa faith, nakikita natin darkly sa salamin, no? Hindi natin lubos maunawaan kung sino tayo. Bilang Kristiyano, bilang believer, hindi natin alam ang ating posisyon, no? Hindi natin alam ang yung blessing na tinanggap natin. Basta alam lang natin, pag nagbasa tayo ng Bible, halimbawa, binasa mo ang Old Testament, parang nagbasa ka lang ng history book. Ito pala si Abraham. Ito pala yung tinatawag nilang Abraham. Ito pala ang asawa niya, si Sarah. Ito pala ang anak nila, si Isaac. Diba? Ito pala si Queen Esther, ang asawa ni King Ahasuerus. Hanggang ganun lang po. Parang history lang. Diba? At sila Esther pala nagkaroon pala ng problema, ng matinding pagsubok. At tinulungan sila, diligtas sila ng Panginoon. Ganun lang, parang history lang ang nakikita natin. Hindi natin nakikita nung araw yung mystery, yung nakatagong mensahe sa kasaysayang yon. Kaya nga mga kapatid, kapag binuksan ng Lord yung ating spiritual eye, no, yung ating, kumbaga sinasabi lang third eye, no, yung ating spiritual understanding, at naunawaan natin ang type and shadow sa Old Testament, mauunawaan mo na ang buong Bible. Mauunawaan na po natin ang Word of God. At makikilala na natin yung ating sarili. Maraming Kristiyano hindi nila alam kung sino sila. Kaya maraming Kristiyano may tinatawag na spiritual amnesia. Isang araw, pinangaral ko na yan, yung title na, yung message na spiritual amnesia. Maraming Kristiyano, minsan nagkakaroon ng amnesia, nagkakaroon ng nakakalimutan nila. Hindi nila kilala kung sino sila. Isipin mo, Kristiyano ka, hindi mo alam kung sino ka. Hindi mo alam yung tayo mo, hindi mo alam yung privileges mo, yung mga rights mo bilang Kristiyano, hindi nila alam yon. Kasi nga, nakikita natin darkly. Sabi ni Apostol Pablo, nung bata pa tayo, hindi pa malinaw ang lahat. Nakikita lang natin partial. We know in part. We prophesy in part. Hindi pa kumpleto yung kaalaman. But then, sabi dito, nung sabi ni Pablo, but then, ngunit darating ang araw, sa kakapakinig natin ng Word of God, lalago ang ating pananampalataya. Yung ating kaalaman, dadami ng dadami. The more you hear the Word of God, the more word you get, the more knowledge, the more revelation you get, the more Jesus Christ you become. At yun ang plano ng Lord. Yun ang layunin ng Panginoon. Abuti ng bawat Kristiyano ang kumpletong laki o stature ni Kristo. Ephesians chapter 4, ang linaw. Diba? Sabi ron, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Gusto ng Lord, abutin daw natin yung fullness of Christ. Sa kaalaman, sa knowledge, sa power, diba? Sa faith, wala ka ng alinlangan. Yun talaga ang plano ng Lord sa lahat ng Kristiyano. Lahat ng anak ng Diyos, lalagong lahat sa pananampalataya. Darating ang panahon, magkakaroon ng pantay-pantay na kaalaman. Lahat ng anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya yun po ang plano ng ating Panginoon. Kaya sabi rito, now, we see in a glass darkly. Ngayon, no? But then, ngunit pagdating ng araw na yun, when that which is perfect is come. Sino yung perfect na yun na darating? Si Jesus. Pag dumating na sa buhay mo yung fullness of Christ, yung kompletong revelation ng Lord sa salita ng Lord, dun na po lalaki ang Kristong nasa iyo. Maaabot mo na yung fullness of Christ. But then,
face to face, sabi ni Pablo. Makikita mo na ng mukhaan, face to face na. Ito ang ibig sabihin ni San Pablo rito. Matagal nating binabasa ito, pero hindi natin nai-interpret. Pero ito pa lang ibig sabihin ng Lord. Ang Lord nagre-reveal, tuturuan ka ng Lord, kung ipakikita nyo yung mystery. Pagdating ng takdang panahon, makikita raw natin ng face to face ang Panginoon. Ibig sabihin, mauunawaan mo na ang Word of God. Wala nang mystery. Pag naunawaan mo ang Word of God, nakita mo na si Kristo. Sapagat ang salita at si Kristo ay iisa. Si Kristo ang Word of God in written form. Pag binabasa mo ang Bible, nagre-reveal ang Lord sa iyo, nangungusap si Jesus Christ sa iyo. Napakaganda po ng salita ng Lord. Kaya pag naunawaan mo na lahat, yun ang ibig sabihin, nakikita mo na si Kristo. Face to face na. Bakit? Wala nang mystery. Alam mo na yung kanyang kalooban. Alam mo na yung kanyang mga sikreto, yung mga mystery ni Kristo, i-reveal lahat ng Diyos sa atin sa takdang panahon. Okay? Patuloy lang po tayong magsaliksik, makinig, malaking lalago ang ating faith. Okay, dumako na tayo, diretso na natin. Kaya sabi rito, ngayon sabi niya, nakikita lang natin sa salamin darkly, partial lang. Hindi pa buong linaw, no? Hindi pa malinaw. Kasi alam mo nung ako'y nasa sabihin na lang nating relihiyon pa nung araw. Alam niyo mga kapatid, hindi natin nakikita ito. Itong mga revelation ito, hindi natin nakikita. Pag binabasa ko si Abraham noon, parang history book lang. Ganun tayo eh. Binabasa, ito pala si Abraham, ito pala yung asawa niya, ito pala yung anak niya, ito pala yung nangyari. Yung lang history. Pero yung mensahe, yung mystery ng buhay ni Sarah at Abraham, hindi natin alam. Hindi natin alam na si Abraham, alam niyo, si Abraham ay type and shadow ni Jesus Christ at si Sarah ay type and shadow po ng church. Ng church. Hindi ba si Sarah nang bigyan ng Diyos ng anak, siya po ay dati siyang baog. Nangusap ang Lord kay Abraham, 65 si Sarah, nangako ang Lord na bibigyan sila ng anak. Pero si Sarah hindi nakatiis dahil nakita niya nagmenopause na siya, kumbaga namatay na yung katawan niya, hindi na kayang manganak, hindi na siya katulad ng dati, alam niyang imposible na manganak siya. Kaya anong ginawa ni Sarah? Siguro kalooban ng Lord, ibigay ko na lang kay Abraham sa asawa ko yung alipin ko. Binigyan niya si Hagar na naging problema niya. Later on, naging problema ni Sarah kasi po, ayun nga, nagselos siya. Nagkaanak si Abraham, minahal niya si Hagar. Siyempre, may anak sila. Kasi ginamit ni Sarah yung sarili niyang kalooban, sarili niyang pamamaraan. Hindi niya pinagtiwalaan ng Diyos. Nagsabi ng Lord, bibigyan kita ng anak. Hindi siya nakapaghintay, mga kapatid. Kaya nung ginawa ng Lord, dahil may pangako ang Lord kay Abraham, nabibigyan siya ng anak kay Sarah na asawa niyang tunay, legitimate, legit niyang asawa. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ng Lord, binigyan si Sarah ng Lord ng body change. Binago ng Lord ang katawan ni Sarah, ibig sabihin, siguro pinabata niya yung kanyang matris, pinabata niya yung kanyang katawan, para makaya niyang magsilang ng isang sanggol. Nagkaroon ng body change si Sarah. At yun nga, nagdalang tao siya at ipinanganak niya si Isaac. Napakalinaw po nito. Si Sarah ay simbolo o type ng church. Ang church, sabi ni Pablo, pagdating ng Panginoon, hindi lahat tayo'y mamamatay. Sabi niya, hindi lahat tayo mamamatay. But we shall all be changed. Sabi ni Pablo, babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan. For this mortal body must be, sabi niya,
must be put on immortality, sabi ni Apostol Pablo. Kailangan daw magbago yung ating katawan. Gagawin niyang immortal. Gagawin niyang tinatawag na celestial body. Kasi ang laman at dugo, yung terrestrial body natin, yung laman, hindi pwedeng magmana ng langit. Sabi ni Pablo, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi pwedeng umakyat sa langit ang laman at dugo. Ang kukunin ng Lord yung ating celestial body, yung ating kaluluwa, yung ating spirito. Bibigyan ng Diyos yan ng tinatawag na spiritual body. Kaya nga sabi ni Pablo sa Corinto 15, merong spiritual body ang tao at meron din siyang physical body. Kaya mga kapatid, yun ang maliwanag na pinaliwanag niya rito. Kaya magkakaroon ng body change ng mga Kristiyano, ang church, bago kunin ng Lord. Doon pa lang may mararapture ng Lord ang church. Habang tumutunog ang trumpeta, lahat tayo binabago ng Lord. Ayon sa Bible, yung mga katawang nabubulok, binabago niya, gagawin niyang hindi na naagnas o nabubulok. Sabi ng Bible. Kaya ito po ang mystery. Si Sarah ay type and shadow ng church. Ganon din po sino pa ba? Si Ruth. Kilala niyo si Ruth? Yung napangasawa ni Boaz. Si Ruth ay galing po sa matinding tribulation, kahirapan, dagok ng buhay, namatay ang asawa niya, pati ang biyanan niya na si Naomi. Mga kapatid, nang pumunta sila ng Egypt, mayaman sila. Mariwasa sila nang pumunta ng Egypt, dala nilang malaking kayamanan. Akala nila magnenegosyo sila ron, yayaman sila ron. Naghirap sila. Namatay ang asawa ni Ruth, kaya hindi sila nakapagnegosyo roon. Maya-maya sumunod ang dalawa niyang anak, namatay din. Kaya si Ruth at ang kanyang isang manugang ni Naomi na byuda, maagang na byuda yung dalawang babae na manugang ni Naomi. Ngayon, sabi ni Ruth, babalik na lang ako sa Israel. Wala na siyang balak magtagal ng Egypt kasi wala na yung asawa niya, wala na yung mga anak niya. Sabi niya, mga anak, sabi niya sa mga manugang niya, magsiuwi na kayo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga magulang. Yung isa, umiiyak, nagpaalam, pero si Ruth, sabi niya, hindi kita iiwanan, ina, sabi niya, no? Tinuring na kitang magulang. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Sabi ni Ruth, ang bayan mo, magiging bayan ko. Ang mga taon mo, magiging tao ko na rin. Sabi niya, grabe, no? Yung katapatan niya sa kanyang biyanan. Itong si Ruth, grabe po. Sabi niya, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Hindi kita iiwanan. Nung makita ni Naomi yan, biyanan niya, hindi na siya tumanggi. Isinama niyang umuwi sa Israel ang manugang niyang si Ruth. At pagdating doon, dahil wala silang kabuhayan, walang-wala sila, nakipamulot ng trigo o barley itong si Ruth. Yung mga nalalaglag na trigo, pag umaani yung mga Lord of the Harvest doon, namumulot po si Ruth. At yung iniipon niyang yon, yun ang magiging pagkain nila ng kanyang ina, ng kanyang biyanan. Pero nung siya po'y namumulot, nakita siya ng may-ari ng plantasyon, ng asyenda, si Don Boaz. Isang napakayamang asindero, no? Pinakamayaman sa lugar nila. Ngayon, nung makita niya si Ruth, na-in-love ka agad itong si Boaz. Na-in-love siya, mga kapatid. Tignan niyo ang plano ng Lord. Kapag ang Lord ang nagplano, napakaganda eh. Nung makita pa lang ni Boaz si Ruth, na-in-love at first sight na siya. Napakagandang dalaga nito, sabi niya. Sino bang magandang dilag na ito na nakikipamulot sa ating plantasyon, sa ating mga umaani?
sabi ng mga reapers, Panginoon, sabi nila, yan po ang manugang ni Naomi na inyong pinsan. Ang babaeng ito, hindi niya iniwan ang biyanan niya. Naglingkod siyang tapat sa kanyang biyanan. Napakabait na babae nitong si Ruth. Si Boaz lalong na in love. Lagi niyang tinatanong yung mga reaper, sino ba yung babaeng yan? Tanong siya ng tanong. Ganun ganun yung nai-in love Nagkaroon siya ng interest kay Ruth. Nung malaman niya nga, yun nga, sabi niya, bigyan niyo siya ng additional na trigo o ano man yan, no? Yung mga pinupulot niya, sabi niya, mag-iwang kayo ng maraming ani sa kanya para marami siyang mapulot. Kaya pag uwi ni Ruth, nagtaka yung biyanan niya, napakarami niyang dalang na aning trigo, no? Sabi niya, anak, sa kagaling, bakit ang dami mong dala? Sabi niya, Mama, sabi niya, binigyan ako ng may-ari ng plantasyon, yung Lord of the Harvest. Napakabait niya. Ano bang pangalan niyan? Sabi ni Ruth. Ang tawag po sa kanya Boaz. Si Don Boaz. Ay, nabigla si Naomi. Sabi niya, anak, ngayon ko lang naalala. Hindi mo alam na ang Boaz na yan ay pinsang buo ko. Sabi niya, pinsan ko yan. At sa batas ng Israel, kapag ang isang babae na asawa ng isang Israelita, nabalo, halimbawa namatay yung asawa niyang lalaki, kinakailangan yung pinakamalapit niyang kapatid na susunod sa kanya, pakasalan yung babae. At pag wala ng kapatid na lalaki yun, yung pinsan na lang na pinakamalapit, yung nearest kinsman, pinakamalapit na kamag-anak. Yun ang sasalo sa kanya, batas yun, para hindi mawala ang binhi ng kanyang napangasawa na si Malon. No? Hindi mamatay ang lahi nila. May magpapatuloy sa lahi ni Malon, yung kanyang pinsan. Wala nang ibang anak si Naomi, kaya pinsan na lang, si Boaz. Kaya nung sabihin ito ni Naomi kay Ruth, ayun, nagustuhan ni Ruth. Anak, ditong ipapayo ko sa iyo, sundin mo. Sa madaling salita, pumunta ka doon sa kung saan nakahiga si Boaz isang gabi, at kung saan siya nakahiga, pumunta ka, habang tulog ang lahat, huwag kang magpapakita kanino man, at pagkatapos, umiga ka doon sa paa ni Boaz. Gawin mong una ng paa ni Boaz. Alam niya na ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kumbaga, parang sinasabi niyang, pakasalan mo ko. Dahil ikaw ang nearest kinsman. May karapatan siya na gawin yon, ayon sa batas ng mga Hudyo. Kaya nung ginawa ni Ruth yan, nung nakainom na sila Boaz, nagiinuman sila, alam niyo mga kapatid, ginawa ni Ruth yan, madaling araw, ginapang niya. Nang magising si Boaz, madaling araw nakita niya isang babae, isang dalaga, isang babae pong maganda, nakahiga doon sa kanyang, nakauna sa paa niya. Nabigla si Boaz. At ang makita niya, si Ruth, yung hinahangaan niyang manugang ni Naomi, nabalita niya napakabuting manugang, napakabuting asawa, kaya tuwan-tuwa si Boaz, ang totoo, na in love siya kay Ruth. Sabi niya, naintindihan ko ang ginawa mo, sabi niya. Ang totoo, sabi niya, hindi ako nagagalit. Gusto ko rin yan. Napakasalan ka. I-redeem ka. Sabi ni Boaz, gusto kong tubusin kita. Kaya lang, meron pa akong pinsan na mas malapit kaysa sa akin. Malapit sa inyo kaysa sa akin. Kailangan bukas ayusin ko ito. Kapag hindi kanya tinubos, ako ang tutubos, sabi ni Boaz. Ang ganda po ng istorya Madaling salita, pinunta niya yung pinsan niya, at ang sabi ng pinsan niya, hindi ako interesado, sabi ng pinsan niya. Sa'yo na lang. Ayun, doon po tinubos ni Boaz si Ruth, binayaran niya sa kanyang biyanan. Alam niyo mga kapatid, at nagpakasal sila ni Ruth, napangasawa niya si Ruth dahil tinubos niya, at pinagpala sila ng Lord. Binigyan kagad sila ng isang anak na ang pangalan ay Obed.
Si Obed po, na anak ni Boaz at Ruth, si Ruth mula sa pagiging pulubi, namumulot lang ng mga tinatapon ng mga umaani, yung mga tira-tira nila, naging reyna ng palasyo ni Boaz. Biglang yumaman itong si Ruth. At biniyayaan sila ng Diyos ng isang anak ng unang panganay nilang anak, si Obed. At itong panganay nilang anak na si Obed, siya naman ang naging tatay ni Jesse. Nanganak naman si Obed ng Jesse, at si Jesse, na apo ni Boaz, ang naging tatay naman ni King David, ni Haring David. Napakaganda ng story. Dito ko nakita na si King David pala, meron siyang dugo ng hentil. Meron siyang dugo ng hentil. Hindi siya purong Hudyo. Kaya mga kapatid, dito po ang napakagandang kasaysayan nito. Kaya anong nakita natin doon mga kapatid? Nakita natin ang plano ni Jesus Christ, ng ating Panginoon. Si Boaz na Redeemer o manunubos ni Ruth, tinubos niya si Ruth, binayaran niya. Dahil si Boaz ay simbolo o type ni Jesus Christ. Hindi ba si Christ tinubos niya ang kanyang iglesia, kanyang bride, ang kanyang church? Ganon din si Boaz, tinubos niya si Ruth, ang kanyang mapapangasawa. Tinubos niya para maging asawa niya na isang hentil. Nakikita niyo isang hentil. Sapagkat si Jesus Christ, ang napili niyang bride o mapapangasawa, hindi Hudyo, mga hentil. Iba po ang grace ng Lord sa mga Hudyo. Meron silang time ng salvation pagkatapos ng rapture, pero sa panahon natin, ang Lord nagliligtas ng mga hentil. Ayon sa banal na kasulatan, meron talagang tinatawag na Gentile age o Gentile dispensation at meron namang Jewish age. Kaya nga may panapanahon ng kaligtasan eh. Sabi ni Pablo, pag nausto na ang bilang ng mga hentil na maliligtas, pupunta ng Diyos sa Israel upang tawagin ang kanyang 144,000 na chosen, elected Jews, at iligtas ang mga remnant ng Israel na halos 1/3. Dahil 2/3 ang papatay ng Antichrist sa Armageddon. Kaya nga itong si Ruth ay type ng church. Dito nakita natin na napakaganda palang kasaysayan nito. Si Ruth pala ay tayo. Sinisimbolo natin tayong church ng Panginoon, tayo si Ruth na tinubos ni Boaz. Sino ang Boaz natin? Si Jesus Christ, ang anak ng Diyos. Tinubos niya tayo para maging bride niya. Maging wife of Jesus Christ, ayon sa Revelation chapter 21. Ang wife ni Jesus Christ o bride ay ang church. Ang linaw po nun. Kaya mga kapatid, ito po ang kasaysayan ng banal na kasulatan. Ganon din po alam natin lahat, ganon din sino pa ba sa Bible, yung mga Bible characters, sila Esther. Di ba mga kapatid? Si Esther ay type din ng church. Siguro idadagdag ko to. Maraming Bible scholars, mga pastors, na nag-aral nag-master's degree, no? Sabi nila, hindi daw dapat isama ang Book of Esther sa Bible. Dahil ang Book of Esther daw, parang kasaysayan lang ni Esther. At wala man lang daw binanggit kahit isang salitang Diyos o God, Lord, no? Wala raw binanggit na Panginoon o Diyos. Puro kasaysayan lang ni Esther. Alam mo kaya nasasabi nila yon? Hindi nila nakikita ang mystery. Ang totoo, napakagandang aklat ng Book of Esther. Dahil ito ay kasaysayan ng buhay natin bilang church. Si Esther ay type ng church ng Diyos. Di ba mga kapatid? Na niligtas ng Panginoon sa panahon po ng alam niyo na yung panahon ni King Ahasuerus, at nakatakdang patay ni Haman
at ng lahat ng mga kasamahan niya, nakatakdang patay nila lahat ng Hudyo. Buong mundo po, yun ang dineclare ng hari dahil nadaya siya ni Haman na ipapatay ang lahat ng Hudyo. Hindi alam ni Haman na si Queen Esther ay isang Hudyo. Kaya nang papatay na, nagtakda ng hari kung kailan papatay ng lahat ng Hudyo, sabi ni Mordecai na amahin ni Esther, nagpalaki sa kanya, Queen Esther, sabi niya, pumunta ka sa chamber ng hari. Pakiusapan mo siya na huwag patayin ang mga kalahi natin. Magtapat ka sa kanya, sabihin mong ikaw ay isa ring Hudyo. At ang lahat ng Hudyo papatay ni Haman. Kaya natakot si Esther, sabi niya, Ama, sabi niya, hindi po pwede kasi papatayin ako. May batas ang hari na sino mang pumasok sa kanyang court, kahit sino pa, na walang pahintulot ang hari, walang dalang kasulatan o anumang kapahintulutan, siya ihahatulan ng kamatayan. Sabi ni Mordecai, sabi niya, kung hindi mo gagawin yan, hindi ka makikipagsapalaran, mamamatay ka rin sa ibang paraan. Kasi alalahanin mo, isa ka ring Hudyo. Malay mo, sabi ni Mordecai, malay mo. Hindi natin alam. Kaya ang Panginoon ginawa kanyang reyna ng hari upang magamit kanya bilang savior ng Israel sa ganitong sitwasyon. Nagkapagsubok sila na nag-isip si Queen Esther, sabi niya, may tama kayo, Ama, sabi niya, tama kayo. Talagang naniwala siya na yun ang kanyang misyon. Yan, ginawa niya na, sige, sabi niya, pakisabi sa lahat ng Hudyo, sa lahat ng ating mga kalahi, na mag-ayuno sila, mag-fasting sila ng 3 araw mula ngayon, at pupuntahan ko ang hari, makikipagsapalaran ako. Kung ako'y papatayin, mamamatay din ako, sabi niya. Okay lang, mamamatay na ako. Sabi niya, mga kapatid, talagang tumapang siyang bigla. Alam mo yan ang gusto ng Lord sa mga anak niya. Yung meron tayong combat faith. Lumalaban talaga, no? Alam niyo, nang gawin ni Esther yan, tiyempo po, walang sundalong nagbabantay. Maaaring siguro nagpunta sa CR o ano man, no? Pagpasok niya sa court ng hari, nandun yung chamber, eksakto naman itong si King Ahasuerus, lumabas sa kanyang veranda, doon sa kanyang terrace, para magpahangin. Nung makita niya si Queen Esther, nasa court na po, nandun na. Isinuot ni Queen Esther ang kanyang yung makarey ng royal apparel niya, no? Royal apparel, yung kanyang makarey ng kasuutan. Sinuot niya yon at lumakad doon sa court. Nung makita ng hari, na siya kang hari, natakot ang hari dahil pag nakita siya ng mga sundalo, papatayin siya. Ang ginawa ng Haring Ahasuerus, pumasok sa kanyang chamber, kinuha yung kanyang scepter, yung kanyang tungkod na simbolo ng kanyang authority bilang hari. Kinuha niyang madali ang scepter niya at tumakbo papunta kay Esther at ibinigay kay Esther yung tungkod, yung scepter, na hinawakan ni Esther para hindi siya patayin. Ibig sabihin, may authority siya galing sa hari. At nang maibigay niya na ito, doon pa lang nakahinga. Doon pa lang po na nawala ang pangamba ng hari. Sabi niya, mahal kong reyna. Sabi niya, ano't napasugod ka? Mabuti na lang nakita kita at walang nakakita ang iba sa iyo. Kasi may batas tayo na papatay ng sino mang pumasok, kahit reyna, na walang kapahintulutan. O hindi siya pinatatawag ng hari. Ayun, sinabi niya, ano ang iyong request, mahal kong reyna? Sabihin mo ang iyong kahilingan at ibibigay ko sa iyo ngayon din hanggang sa kalahati ng aking kaharian. Sabi niya, sipin mo. Bibigyan si Esther ng pagbibigyan siya ng kanyang kahilingan hanggang kalahati ng kingdom, ibibigay niya. Ganun kamahal ni King Ahasuerus si Esther. Kaya nga, nasabi ni Esther yung kanyang problema. Ayun, papatay ng mga Hudyo. At nagtapat siya. Sabi niya, may nagbabalak pumatay sa iyong reyna, mahal na hari.
Papayagan mo ba na patayin nila ako? Hindi, sabi niya, sino ang lapastangang yan na gustong pumatay sa reyna? Minamahal kong reyna. Sinabi ni Esther yon, sapagat ako'y isa ring Hudyo, sabi niya. At ang taong gustong pumatay sa amin ay si Haman. Naku po, dito bumaligtad ang hatol ng hari. Bandang huli ang pinapatay si Haman. Pinagarote, pinabitay si Haman. Ibig sabihin, itong kasaysayan ni Esther na ito, si Esther ay simbolo ng church. Alam natin lahat ng araw tayo'y papunta na sa kamatayan. Papunta na tayo sa kapahamakan dahil sa kasalanan. Pero anong ginawa ng Lord? Hindi ba tinubos tayo ng Panginoon at binigay sa atin ang kanyang authority bilang church? Kaya nga sinabi ni Jesus Christ anuman ang kalagan nyo sa lupa, kakalagan ko sa langit, sabi ni Kristo. Anumang talian nyo sa lupa, tatalian ko sa langit. Ibig sabihin ng Lord, ibinigay niya sa atin yung kanyang scepter, yung kanyang authority, sabi ng Lord. Di ba mga kapatid? At yun nga, tinubos tayo ng Lord. Kaya si Queen Esther ay simbolo ng church. Si King Ahasuero, siya naman ang tinatype ng Panginoong Jesucristo. Ang hari, ang King of Kings. Ano po? Tunay na hari. Mga type lang sila, hindi sila tunay na hari. Dahil may tunay na hari, may type. At ang tunay na hari ay si Jesus Christ. Siya po ang tunay na King. Kaya yung sinasabi ng mga Bible scholar, hindi raw mahalaga ang Book of Esther. Hindi po totoo yun. Napakagandang aklat ng Book of Esther. Dito natin nakikita ang sarili natin. Kayo, si Queen Esther. Bilang church, tayo, si Queen Esther. Kayo, si Sarah, na magkakaroon din ng body change. Kayo, si Ruth, na tinubos ni Boaz ang kanyang Redeemer. Kaya nga, siyang symbol ng church. Kaya mga kapatid, napakagandang mga type ito, no? Kaya, ito ang hindi natin nakikita nung araw. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, now we see through a glass darkly, but then face to face. Salamat sa Lord, unti-unti, lumilinaw na. Ngayon, kilala mo na kung sino ka. Ang mensaheng ito, magtatanggal ito ng ating spiritual amnesia. Makikilala na natin kung sino tayo. Di ba? Nung araw pang nagbasa ka ng Bible, parang nagbakasa ka lang ng history book. Ito pala si Abraham, ito pala si Esther, ito pala si Ruth. Hanggang doon lang, mababaw lang. Pero ngayon, dahil sa revelation ng Lord, nakikita natin, hindi lang pala ito basta-basta Bible characters. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila, masasabi mo. Malalaman mo na ito palang Bible, ito palang mga, makikita mo yung pinaka-family album nyo, yung mga picture nyo nandito. Naku, ito pala ako nung ako'y tubusin ni Eleazar o ipagkasundo ni Eleazar kay Rebecca o kay Isaac. Si Rebecca ay simbolo rin po ng church. Type din ng church si Rebecca na pinagkasundo ni Eleazar para sa kanyang Panginoon na si Isaac. Kaya hindi ba si Rebecca dahil halos more or less 40 years old na po si Isaac, wala pang asawa, kaya sinugo niya si Eleazar sa kanyang mga kamag-anak upang kumuha ng mapapangasawa. At nang dumating na si Eleazar sa mga kamag-anak ni Isaac, mga kapatid, ito nga po, nakita niya si Rebecca, ang anak po ng tiyuhin ni Isaac, at sinabi niya, binigyan niya yung mga regalo niya, yung mga pinadala ng kanyang amo. Sabi niya kay Rebecca, nandito po ang mga ginto na pinadala sa iyo ng aking Panginoon na si Isaac, sabi niya. Binigyan siya ng maraming gold, mga alahas. Tapos ganun din yung kanyang tatay. Binigyan din ng maraming regalo ni Isaac. Kaya nga tuwang-tuwa sila. Sabi niya, ang aking amo po, ang aking Panginoon na si Isaac ay napakayaman. At ako'y inutusan niya para kumuha ng mapapangasawa niya sa inyong lahi, sa inyong angkan.
At payag po ang tatay ni Rebecca, pero hindi siya nakapagdesisyon. Sabi niya, tanungin natin ang aking anak. Sabi niya, may isang oras na, Brother Van? Malapit na. Tapusin na 1 hour. Tanungin natin si Rebecca kung payag ba siya. Isipin mo yung isang dalaga, hindi pa niya nakita yung lalaki na gustong mapangasawa siya. Kaya nga, tinanong siya ng tatay niya, gusto mo bang sumama, anak, para mapangasawa ni Isaac? Mga kapatid, alam mo ang sabi ni Rebecca? Sumagot si Rebecca, walang alinlangan. Gusto ko po, sasama po ako, mahal kong ama. Tinatanggap ko po si Isaac para mapangasawa ko. Tignan niyo po ang kalooban ng Lord. Diyos ang naglagay kagad kay Rebecca ng pag-ibig kay Isaac. Minahal niya kagad. Hindi pa niya nakita si Isaac, pero minahal niya na. Gustong-gusto niya na. Sasama po ako. Walang alinlangan. Alam niyo ba si Rebecca? Nung nalaman ng tatay niya, sige anak, ikaw ang bahala. Binless siya. At pagkatapos nagpaalam na, sumakay na sa camel niya si Eleazar. Sumakay na rin si Rebecca, mga kapatid, papunta kay Isaac. Yan ang mga type, no? Ngayon, mga kapatid, si Rebecca ay simbolo ng church. Type din ng iglesia. Tayo. Hindi pa po natin nakita ang mapapangasawa natin, minahal na natin si Jesus Christ, ang ating Savior, ang ating Redeemer. Nagsugo ang Diyos ng kanyang lingkod, ng kanyang katiwala, para ipagkatiwala, para humanap ng mapapangasawa ni Isaac. Spiritual Isaac si Jesus Christ. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod para hanapin ang bride ni Jesus Christ, ang mapapangasawang babae, ang church ni Jesus Christ. Mga kapatid, yun ang papel ni Eleazar. Sinisimbolo siya ng mga pastors, mga mangangaral, na naghahanap ng mapapangasawa ni Isaac o ni Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya tayo nung marinig natin ang mensahe ng Panginoon, ang love letter ng Panginoon, anong sabi natin? Hindi tayo nagdalawang isip. Minahal kagad natin ang Panginoon kahit hindi pa natin nakita ang kanyang itsura, ang kanyang ganda, hindi pa natin nakita, pero minahal na natin. Sasama po ako. Walang alinlangan. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Di ba mga kapatid? Yun si Rebecca, type ng church. Kaya nga mga kapatid, makikita mo na ngayon, ang Bible, hindi lang isang parang aklat ng history, kundi makikita mo, naku, ito pala yung aking family album. Nandito pala ako, ito pala ako sa panahon ni Queen Esther. Ito pala ako sa panahon ni Rebecca. Nang ipagkasundo ako ng lingkod ng Diyos sa lalaking ikakasal ang Panginoong Jesucristo. Ito pala ang larawan ko nang likhain ng Panginoon si Eva at kinuha sa tadyang ni Adan. Kami pala si Eva, mga kapatid. Kaya makikita mo na ngayon yung buhay mo. Kilala mo na ngayon yung mystery kung sino ka. Nawawala na yung spiritual amnesia, mga kapatid. Kaya kilala na natin ang ating sarili, no? Ang ating kaya sabi ni Pablo, nung araw, mga kapatid, we see in a glass darkly. Malabo pa, hindi natin alam. Hindi natin naintindihan ang type and shadows ng Old Testament. Pero ngayon, but then, face to face. Sabi ng 1 Corinthians 13. Ngunit ngayon, nakikita na natin ang mukhaan. Malinaw na. Ako pala ito, si Rebecca. Ako pala ito, si Ruth. Ako pala ang sinisimbolo ni Eva. Ako pala itong si Esther. Nakikita mo na ngayon ang mystery ng buhay mo. Kaya mga kapatid, ganun kaganda ang revelation ng Lord. Type and shadows. Kaya,
Siguro kahit konti lang po okay na ito, no? Next meeting, tatalakay na lang tayo ng ibang type o mga mysteries para tuloy-tuloy ang ating kaalaman patuloy pong lumago. Praise the Lord. O maaring ituloy natin ito next meeting dahil hindi, kumbaga senior cut lang natin eh. Meron pang magagandang message ito pero maikli ang oras, no? Isang oras na po kaya God bless you all at manalangin po tayo. Patuloy po tayo sa prayer. Patuloy po kayong sumubaybay sa programang ito. Mga kapatid, lalago ang inyong kaalaman. Marami kayong matututunan sa salita ng Lord. Dahil dito mga kapatid, talagang purong revelation ng Lord ang isi-share natin. Puro biblical. Hindi po tayo mangangaral ng wala sa Bible. Makikilala niyong lubos ang Panginoon Jesucristo. Makikilala niyong lubos ang church, ang sarili mo. Mga kapatid, magiging lalo tayong mapalad. Let us pray. Amang banal, salamat po sa mga revelation mo na binigay sa amin sa gabing ito. Kahit pa paano, Lord, naitawid po namin. At ang gabing ito hindi po nasayang. Na-share namin ang iyong mga salita sa mga minamahal mong mga anak at mga lingkod mo na nakinig po sa gabing ito. Dalayan ko, Ama, lahat ng mensahe mo na kapakipakinabang sa ministry. Lord, itatak mo sa puso ng iyong mga lingkod, mga tupa mo, upang ito'y magsilbing kalakasan nilang lahat at katatagan ng kanilang pananampalataya, Lord God, at lubos ka nilang makilala. Salamat, Ama, Panginoon, at Lord, patuloy mo kaming dinirinig. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa dakila mong biyaya. Kaya sa gabing ito, pagalingin mo lahat ng mga kapatid naming may mga karamdaman na ngayon po nakikita mo silang lahat. Dalayan ko lahat ng miyembro ng iyong katawan, pagalingin mo pong lahat. Lalo na sa panahon ngayon, uso po ang mga flu, dengue, mga lagnat, ubo, sipon. Dahil sa nagbabagong panahon, Panginoon, pagalingin mo ang iyong mga anak, pakatakluban mo sa banal mong dugo at protection mo ang lahat ng aming mga kapatiran, pati na lahat ng aming mga viewers sa internet, sa Facebook, lahat ng nakikinig, balutin mo po sa iyong proteksyon. Ilayo mo sila at ipagadya sa mga sakit o karamdaman na lumalaganap ngayon. Hindi lang sila, gayon din ang kanilang mga pamilya, mga anak, mga apo, at mga mahal sa buhay. Dalayan ko, Lord, pati na po lahat ng kamanggagawa kong mga pastor na nakikinig. Lord God, ingatan mo rin silang lahat at pagalingin, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy kong hinihingi ng habag ang aming gobyerno. Kahabagan mo ang bansang Pilipinas. Mga Panginoon, pagharian mo po ang Senado, ang Kongreso, ang Malacanang. Pakialaman mo po ang aming bansa. At dalayan ko po, Lord, ikaw ang Lord God, ang luminis sa aming gobyerno. Tanggalin mo po lahat ng mga corrupt officials at magtayo ka ng mga mabubuting public officials, Lord, upang ang bansang ito ay patuloy pong maging maayos at umunlad at Lord God, at lumapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama. Patawarin mo po lahat ng aming mga mambabatas, lahat ng mga manunungkulan sa bansang ito. Lord God, hinihingi ko ng tawad lahat ng aking mga kababayan. Lord, wag mong pahintulutan ng aming bansa ay pasukin ng salot o ng anumang kalamidad sa taong ito. Mahabag ka sa aming bansa. Hinihingi ko ng tawad lahat po ng mga corrupt officials, lahat po ng mga, Lord God, mga Pilipino na hindi kumikilala sa iyo. Patawarin mo silang lahat at iligtas mo ang aming bansa sa lahat ng mga nagbabadyang mga salot at mga kalamidad sa taong ito. Marami pong salamat, Lord. Pagpalain mo lahat ng trabaho bukas. Pagpalain mo ang trabaho nila Brother Levi at ang lahat ng mga kasama niya, mga tao niya. Pagpalain mo silang lahat at ingatan. Pagpalain mo at bigyan silang lahat ng tagumpay. Ganon din po lahat ng mga kapatid namin na magtatrabaho bukas sa loob ng isang linggo. Lord God, bigyan silang lahat ng katagumpayan at promotion sa kanilang mga trabaho, hanap buhay, mga kakabuhayan, mga hayupan na inaalagaan, mga pananim. Lord God, pagpalain mo po lahat ng kabuhayan ng inyong mga anak sa mundong ito. Lord God, higit sa lahat, pagpalain mo ang kanilang pananampalataya sa iyo, kaalaman sa iyong salita, at katapatan
Lord God, sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Ama, pagpalain mo rin po ang aking kapatid, Sister Feli, kanyang buong pamilya, patuloy ko silang dinadalangin, na patuloy mo po silang ingatan din, at pagpalain, Lord, sa financial at material, ganun din ang lahat ng kanyang mga anak, pagpalain mo ang kanilang mga lakad, Lord, sila Aaron, ang lakad niya sa ibang bansa, pagpalain mo, Lord, gabayan mo siya at tulungan, ganun din lahat ng mga kapatid ko sa bahay na ito. Salamat, Ama. Lord God, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sapagkat dininig mo na lahat ng aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord God. God bless. Okay. Salamat sa Lord. Nung unang natin, Brad, hindi pa